Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Speaker Martin Romualdez. May dalawa akong post na nabasa. Una, pinost ni Muslim Pilipino ngayon, at yung pangalawa, post ni Attorney Rowena Guanzon. Okay. So dito, 1 hour ago, post ni Muslim Pilipino ngayon, sabi dito, Speaker Romualdez maaaring maging presidente dahil sa talino at malasakit. Okay. So, sino itong nag-predict na maging presidente daw si Speaker Romualdez dahil sa kanyang talino at malasakit? Ayon kay Congressman Saldico, si late Senator Joker Arroyo daw ang nagsabi. Dead man tell no tales, di ba? Wala na eh. Okay lang, ito ang pahayag ni Congressman Saldico. Basahin ko ha. Si Senator Joker Arroyo, sabi niya, puro sabi niya, you know, Saldi, pag si Martin, he's the best na maging speaker. Kasi, sabi niya, matalino at may puso and the best president. So, una, best na maging speaker, then best na maging presidente. Ang nagkukwento, si Saldico, kinukwento niya ang kwento sa kanya ni Joker Arroyo. Okay, speaking of Senator Joker Arroyo, I have high respect for this man. Talaga, yan ang matunay na senador. Joker Arroyo, late Miriam Defensor Santiago. Nung una, bilib na bilib din ako kay Senator Bongbong Marcos. Nung una, ibang-iba na ngayon. Bakit? Kasi nung impeachment ni late Chief Justice Renato Corona, sa dami ng mga senador, 24 senators, 3 lang ang nag-acquit kay Chief Justice Corona. Yan, si Senator Miriam Defensor Santiago, Senator Joker Arroyo, and Senator Bongbong Marcos. Kaya sabi ko, okay mo ito my balls. Kaya lang later on, wala na eh. Yung binotohan natin ng May 2022, kala natin magtutuloy yung kanyang paninindigan pagkatapos ng 3 buwan lang ata na, in fairness, maganda yung simula nung nandun pa si Attorney Vic Rodriguez, kanyang executive secretary, maganda yung mga appointment nila, pinipili nila, sinasala yung mayroong bahid sa corruption, hindi ka magsilbi. Kaya lang later on bumigay. Yung mga nakabasa ng libro ni Attorney Vic Rodriguez, Good Governance, okay, boss, let's do it para sa ating mga anak. Yan. Kaya lang nung may nakialam, alam niyo na sino yung nakialam, isang babae at isang lalaki. Wala na, bumigay. Dahil hindi na masikmura ni Attorney Vic yung mga garapalan na appointment, pinipilit nila kahit hindi qualified. Di umalis si Attorney Vic at nasunod yung gusto ng mga palibot sa presidente. Kaya wala na. Sayang. Balik tayo. Joker Arroyo. Paano natin masigurado na totoo yung sinasabi ni Congressman Saldico? Pasa-pasa na lang. Kaya malabo itong statement na ito. Granting na best siya. Sige ngayon. Best maging president dahil matalino. Kung talino, dahil naging abogado siya, siguro matalino. But ibang bagay yung malasakit. Ano ba? Yung pagbibigay ng ayuda, is that a sign of malasakit? O gusto lang maging pobre palagi ang mga tao? Yung ayuda. Okay. So, maging presidente. Paano siya maging presidente? Ang ratings niya, nasa 1% pa lang ang ratings. I hope na maging realistic sila
Yung nag-ambisyon dyan na hanggang 1% lang ang kanyang 1% yung rating niya sa pagka-presidente. Ang dami ng surveys na ginanap. Nung una nga, hindi pa maka 1%. But lately, yan, tumaas ng yung nung una, 0.8, 0.6, naging 1%, pinakamataas. So, paano ka maging presidente ng 1% lang? Okay, so, let us to see kung magiging presidente ba yung mga nagbabalak magpresidente. Okay, si Madam Rowena Guanzon, ito, isinare ito ng Ronald Bato de la Rosa supporters. Rowena Guanzon, sinabing malapit nang umabot sa lupa ang rating ni Martin Romualdez. Umaasa si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na mapagtanto ni House Speaker Martin Romualdez na ayaw ng tao sa kanya. Ito ang reaksyon ni Guanzon matapos sumadsad ang rating ni Romualdez. Malapit na umabot sa lupa ang rating Romualdez, baka naman makonsensya siya at magpanilay-nilay niya na ayaw siya ng mga Pilipino at pabigay siya kay PBBM na mag-resign na sana siya. Ilan bang rating niya sa Pulse Asia? 14%. Grabe, malapit ng single digit. Sa Mindanao, ang rating niya sa Mindanao is 2%. Ang grabe. Halos out of 10 Filipinos, wala nang may gusto sa kanya. 2% lang eh. Grabe, yan na yung sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon na malapit nang sumayad sa lupa. Okay. Magbasa tayo ng mga comments. Alex Banasan, kilala ko ito, classmate ko ito. Simentado na muka sa kakapalan. Roda, baka nga malibing pa ng buhay. Yung tipong buhay pa siya pero nakalibing. Grabe. Jose Voltaire Palafox, malapit na niyang magaya si Trillanes. Nasa ilalim ng lupa ang kanyang rating. Negative 22% si ex-senator Trillanes. Jacqueline Bacarizas, makapal mukha niyan at diyan magre-resign. Agree. Balak pa nga niyang tumakbong presidente kaya pilit na binabagsak si BP Sara kasi alam nila malakas si BP. Gregorio Nakwa, kahit bumaon pa sa lupa yung ratings nila, madam, wala yan silang pake kasi hawak nila lahat, pati military, pera ang pinapagalaw nila ngayon. Gideon Kapukaw, mababaw na sa lupa ang rating niya, 10 feet below the ground. Okay, so